Game day sa B-League. Mata ng Gilas fans, nakatutok ngayon sa Koshigaya Alphas versus Sendai 89ers rematch. Isang laban na may bigat hindi lang sa standings, kundi sa status ni Kai Sotto bilang Gilas anchor papasok sa FIBA qualifiers. Kahapon, Kai Sotto muling nagpaalala kung bakit siya sentro ng Gilas blueprint. Sa Game 1 win ng Koshigaya, 87-89 kontra Sendai, nagposte ang 7-2 big men ng 10 points, 13 rebounds, 6 assists at isang crucial block sa loob ng 27 minutes. Efficient ang galaw, composed sa reads at aktibong-aktibo sa depensa. Hindi ito isolated performance. Third straight double-double na ito ni Kai. Kasunod ng dominant stretch niya kontra Hokkaido kung saan umabot siya sa averages na 17 points and 12 rebounds. Ngayong February 8 rematch, malinaw ang tanong, posibleng sweep ba para sa Koshigaya? At mas mahalaga para sa atin, tuloy-tuloy ba ang momentum ni Kai? Ang Sendai 89ers ay inaasahang mag-a-adjust, mas physical na coverage, mas maagang double teams at mas agresibong box out. Dito papasok ang bagong dimension ng laro ni Kai, passing and floor vision. Nakitang-kita kahapon sa 6 na assist niya. In a bigger picture, Gilas ang laging anchor. Coach Tim Cohn ay positibo sa kalagayan ni Kai matapos ang serye ng solid outings. Ang mensahe mula sa Gilas management ay malinaw. Ayon kay team manager Alphonsus Chua, kailangan natin si Kai full force. Inaasahan ding makumpleto ang core sa camp kasama sina Scottie Thompson and AJ Edu. Pero ang size, rim protection, and playmaking ni Kai ang itinuturing na tunay na game changer laban sa matatangkad na Oceania teams. Ang rematch na ito ay higit pa sa B-League game. Ito ay live proof of form check para sa pangunahing haligi ng Gilas. Kapag naulit ang dominance o mas umangat pa, lalong titibay ang paniniwala na full strength na muli ang Gilas Tower. Schedule recap. February 7, Koshigaya defeated Sendai 87-89. Game 1, Kai shines. February 8, today, Koshigaya versus Sendai rematch. Tanong ng bayan ngayon, sweep ba? At hanggang saan naabot ang ceiling ni Kai Sotto sa pagbabalik niya sa Rurok? Game day na muli sa B-League at sentro ng atensyon ang Koshigaya Alphas versus Sendai 89ers rematch. Isang laban na may direktang epekto hindi lang sa season ng Alphas, kundi sa kumpiyansa ng Gilas Pilipinas papasok sa mga susunod na international windows. Papunta sa rematch na ito, malinaw ang narrative. Kai Sotto is back in rhythm. Matapos ang panalo ng Koshigaya kahapon, 87-79 kontra Sendai, dala ng Alphas ang momentum and psychological edge. Sa Game 1, kontrolado ng Koshigaya ang tempo lalo na sa loob, kung saan si Kai ang naging sentro ng galaw sa magkabilang dulo ng court. Ang performance ni Kai kahapon ay hindi flashy pero napaka-strategic. Sa loob ng 27 minutes, nagtala siya ng 10 points sa 3 of 7 shooting, 13 rebounds, 6 assists at isang napapanahong block. Mas mahalaga, hindi lang scoring ang ambag. Siya ang offensive hub kapag nag-break ang unang option and defensive anchor kapag nagiging aggressive ang Sendai sa penetration. Ngayong rematch, inasahang babaguhin ng Sendai 89ers ang approach. Kahapon, nahirapan silang i-contain ang interior presence ni Kai, lalo na sa second chance points and kick-out plays matapos ang offensive rebounds. Posibleng mas maaga ang double team coverage at mas mabilis ang rotation para pilitin ang bola palabas ng kamay ni Kai. Ito ang magiging unang test ngayong araw. Kaya bang pasahin ni Kai ang adjustments at parusahan ang overhelp defense? Para sa Koshigaya Alphas, malinaw ang game plan. Establish Kai early. Kapag maagang makakuha ng touches si Kai sa low post at high post, bumubukas ang spacing ng buong opensa. Sa Game 1, kitang-kitang ito sa 6 na assist niya. Patunay na hindi na lang siya finisher, kundi playmaker na rin. Kung mauulit ito sa rematch, malaking tsansa ang sweep para sa Alphas. Sa perspektibo ng Gilas, bawat minuto ni Kai sa larong ito ay mahalaga. Hindi lang stats ang tinitingnan, kundi conditioning, mobility, and decision-making under pressure. Ayon sa mga nakapaligid sa national team, positibo ang feedback sa kasalukuyang kalagayan ni Kai. Healthy, confident, at mas relaxed sa loob ng sistema ng Koshigaya. Ito ang eksaktong profile na hinahanap ng Gilas staff laban sa mas matatangkad at mas pisikal na kalaban sa international play. Ang laban ngayong February 8 ay malinaw na more than a rematch. Ito ay sukatan kung ang kahapon ay simula pa lang o patunay na tuloy-tuloy na ang pagbabalik ni Kai Sotto bilang primary Gilas Tower. Sa susunod na bahagi, tututukan natin
kung paano posibleng i-counter ng Senday ang presence ni Kai at ano ang magiging strategic implications nito para sa Gilas Pilipinas kapag dala na niya ang ganitong klase ng form pauwi sa national duty. Papunta sa February 8 rematch, inasahang mas agresibo at mas kalkulado ang adjustments ng Senday 89ers. Sa Game 1, malinaw ang naging problema nila. Hindi nila naputol ang impluensya ni Kai Sotto sa loob kahit hindi siya high-volume scorer. Ang resulta, control ng Koshigaya ang rebounding battle at mas malinaw ang ball movement kapag nasa court si Kai. Sa rematch, unang inasahang hakbang ng Senday ay ang early bodying kay Kai sa post. Mas physical na fronting, mas maagang deny ng entry pass at mas mabilis na weak side help kapag nakapwesto na siya. Layunin nito na pigilan ang rhythm ni Kai at pilitan siyang maglabas ng bola bago pa siya makapag-set. Ngunit dito rin pumapasok ang pinaka-importanteng evolution ng laro ni Kai, decision making. Sa Game 1, 6 na assist ang naitala ni Kai. Karamihan ay mula sa high post and short roll situations. Kapag nag-double team ang Senday, mabilis ang reads ni Kai papunta sa shooters or cutting guards. Kung ipagpatuloy ito ngayong rematch, ang depensa ng Senday ay mapipilitang pumili. Bantayan si Kai 1-on-1 at tanggapin ang interior damage or i-double siya at buksan ang perimeter. Para sa Koshigaya Alphas, critical din ang minutes management. Kahapon, 27 minutes lang si Kai. Sapat para mag-impact, pero may natitirang energy. Sa rematch, posibleng bahagyang tumaas ang playing time kung dikit ang laban. Dito susukatin ang conditioning and stamina ni Kai, lalo na kung magiging mas physical ang laro mula umpisa hanggang dulo. Sa mas malaking context, Gilas ang tahimik na nanood. Coach Tim Cron ay iniulat na masigla sa development ni Kai, lalo na sa aspeto ng court awareness and unselfish play. Hindi na lang siya rim protector, isa na siyang connector sa opensa. Ito ay mahalaga laban sa Oceania teams na kilala sa mabilis na rotations and athletic bigs. Kung kaya ni Kai magbasa ng depensa sa bilig, mas handa siyang gawin ito sa international stage. Dagdag pa rito, inaasahang sasabay sa camp ang ibang Gilas core tulad ni Scottie Thompson and AJ Adu. Pero malinaw sa mga plano ng coaching staff na ang sistema ay umiikot sa kakayahan ni Kai na mag-anchor sa loob. Ang spacing, timing ng cuts, and defensive coverage ay direktang nakaangkla sa presence niya sa gitna. Ang rematch na ito ay isang live stress test. Hindi lang kung kaya bang manalo muli ang Koshigaya, kundi kaya bang panatilihin ni Kai ang control kapag nag-adjust na ang kalaban. Kapag nagawa niya ito, mas lalakas ang argumento na ang Gilas ay papasok sa qualifiers na may tunay na 7-foot advantage. Hindi lang sa taas, kundi sa basketball IQ. Tatalakayin din natin ang posibleng endgame scenarios, ang epekto ng rematch resulta sa standing ng Koshigaya, at kung paano ito direktang mag-translate sa Gilas Pilipinas roadmap sa mga darating na buwan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.